Sabi ni Amy Marcos, exaggerated naman daw. OA. OA naman daw ang reaksyon nila. Sinong tinutukoy nila? Tayo. Ang reaksyon daw natin at ng iba ay OA naman daw, exaggerated. Bakit? Anong ibig sabihin niya? Kasi para sa kanya, yung gentleman's agreement na pinasukan ni Duterte at ni Xi Jinping, wala daw yon, normal lang yon, maganda nga daw yun eh. Practical lang daw si Duterte. Practical lang daw. Ha? Kasi kung hindi daw papasok sa ganong gentleman's agreement si Duterte, ay hindi raw tayo makakapagpadala doon ng rotation at resupply mission. Hindi raw tayo makakapagpadala doon ng inumin at pagkain ng mga tauhan ng Philippine Navy na naka-istasyon doon. Kaya yung ginawa daw ni Digong, ni Duterte, practical lang yon. Kaya masyado daw namang OA ang reaksyon natin. Ha? Wala naman daw mali doon sa gentleman's agreement na yon. Yung sa sitwasyon sa West Philippines, una muna ma'am, ano po yung inyong reaksyon doon sa sinabi ni Secretary Roque na merong kasunduan, verbal agreement daw po si dating Pangulong Duterte sa China na usapan po tubig at saka pagkain lang dadalhin doon sa BRP Sierra Madre, walang pang-reinforce o walang mga semento, pampalakas doon sa Sierra Madre. Sa iba po kasi like dating Chief Justice Antonio Carpio, sabi niya it's practically binigay na po ni Duterte, dating Pangulong Duterte ang Ayungin Shoal sa West Philippines kasi kung wala pong reinforcement, kung walang repair, bibigay na yun. Opo. Nako, OA naman yata yung reaction nila. Actually, hindi naman to first time na narinig natin itong kasunduan, kung kasunduan man, itong usapan ni Presidente Duterte tungkol sa BRP Sierra Madre. Kasi practical lang yung pinag-usapan nila. Ang nadinig ko kay Secretary Lorenzana dati, at pati si General Centino na lalaman to, kaya dapat siguro interviewin sila dahil narinig ko lang mula sa kanila at mula din sa kay Ambassador, Ambassador Wang Xilian, yung ambassador ng China. OA daw tayo. Ha? OA daw tayo mga kabunyog. Bakit OA? Bakit overacting? Kasi tayo yung nagre-react. Negative yung reaksyon natin doon sa gentleman's agreement ni Duterte at Xi Jinping. Ano ba yung gentleman's agreement ng dalawa? Hindi naman gentleman's agreement yun eh. Sa Tridors agreement yun. Di ba? Kasi yung agreement na pinasukan ni Duterte, bagamat verbal yun, ang usapan ay ang Pilipinas, magpapadala tayo doon sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre, pero tubig lang at pagkain. Hindi tayo magpapadala ng mga gamit pang repair ng BRP Sierra Madre. Hindi rin tayo magpapadala ng mga materyales para mag-construct doon ng struktura. Yun daw ang ikinumit ni Duterte. Ngayon, kapalit noon, hindi hahadlangan ng China, hindi ihaharas ng China yung ating barko o sasakyang pandagat. Basta, ang dala-dala lang ay pagkain at tubig. Ngayon, ang sabi ni Amy Marcos, walang masama doon. Tama lang daw yon. Kasi kung hindi daw ginawa ni Duterte yon, hindi na tayo makakapagpadala doon ng tubig at pagkain ng ating mga Philippine Navy na nandoon sa BRP Sierra Madre. Kaya, wala daw masama doon. OA daw tayo na nagre-react negatively doon. Alam nyo kung ano ang papel ni Amy Marcos sa Senado? Napaka-importante ng papel ni Amy Marcos sa Senado tungkol sa issue ng China. Alam nyo kung anong hawak niyang komite, mga kabunyog, mga kababayan? Senate Committee on Foreign Relations. Siya ang may hawak ng Senate Committee on Foreign Relations. At dapat, bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, napakatatag ng pagpaninindigan mo kontra sa China. Yan ang problema sa Senado natin mga kabunyog, mga maka-China. Foreign relations ang hawak niya. kumbaga siya ang counterpart niyan, Foreign Affairs Secretary. Kung sa executive branch, siya ang Foreign Affairs Secretary. Ay ngayon, Foreign Affairs Secretary ka, tapos ganyan ang yung ang hawak niya, Foreign Relations, Senate Foreign Relations Committee. Kaya matindi to mga kabunyog. Ang nangyayari sa atin dito, ang mga senador natin,
Ah, ganyan. Kaya, kung ang may hawak ng Senate Committee on Foreign Relations ay ganyan, so anong aasahan natin? Wala, no? Hindi naiintindihan ng senadorang ito, siya pa naman ang may hawak ng Senate Committee on Foreign Relations. Una, OA ba ang reaksyon natin? Overacting ba ang reaksyon natin? Patunayan kung hindi tayo OA, hindi tayo exaggerated. Bakit? Una, ano ba ang ginagamit na dahilan ngayon ng China? Ano ang ginagamit na dahilan? Ano ang ginagamit na justification ng China kaya nila binubomba o kinakanyo ng tubig ang ating mga tauhan, ang mga barko natin na papunta ng BRP Sierra Madre o sa Ayungin Shoal? Anong ginagamit na dahilan ng mga Chinese? Sinabi naman ng mga Chinese hinaharas nila ang ating dahil hindi raw tayo tumutupad sa agreement nila. O, sino ang pumasok sa agreement? Si Duterte. Ibig sabihin, ikinumit tayo ni Duterte sa China. Kaya ngayon ang China, yun ang ginagamit na dahilan. O paano mo ngayon sasabihin, Amy Marcos, na overacting tayo dyan sa agreement na yan? Yan na nga yung ginagamit ngayong dahilan ng China, yung mga agreement na yan na kontra sa interes ng Pilipinas. Bakit kontra sa interes ng Pilipinas? Bakit papayag si Duterte sa ganong agreement? Ibininta niya sa agreement na yan ang ating territorial integrity at sovereignty. Mayroon tayong sovereign rights doon sa Ayungin Shoal. Tayo ang may sovereign rights doon. Dahil bahagi yan ng ating exclusive economic zone. Ang walang karapatan doon ay ang China. Bakit ikinumit ni Duterte ang ganon? Kontra yun sa ating sovereignty, sa ating sovereign rights doon. Dahil exclusive economic zone natin yun. Katrayduran ang ginawa ni Digong. Dahil sa ginawa na yun ni Digong, anong ginagawa ng China sa atin ngayon? Yun ang pinambabalan nila sa atin. Kayo, pumayag kayo ng ganito, ang presidente nyo, tapos hindi nyo sinusunod ang usapan. Paano mo ngayon sasabihin, Amy Marcos, na OA tayo, na overacting tayo? Hindi tayo overacting. Nakikita na natin kung ano yung implikasyon ng ginawa ni Duterte sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Yung ginagawa ng China ngayon na pambubomba ng tubig, yan na ang dala ng ginawa ni Duterte. Kasi nag-commit si Duterte. Pumasok siya sa agreement, sa kasunduan, na kontra naman sa ating interes. Di ba? Di ba mga kabunyog? Paano ngayon masasabi ni Amy na OA tayo? Ay ang epekto na nga ng deal na yun ni Duterte ay yung pambubomba ngayon ng tubig sa ating mga kababayan. Paano mo sasabihin ngayon na nagiging OA tayo? Yan bang sinapo ngayon ng ating mga Philippine Navy, yung sakay nung yung barko na papunta ng Ayungin Shoal, 1 oras kinanyo ng tubig, ang lakas ng pressure, yun ba ay exaggeration? OA ba yun? Di ba mga kapunyog? Hindi OA yun. Kung bakit naging OA ang reaksyon natin, tingnan mo, Amy Marcos. Tingnan nyo ang nangyari doon sa 1 oras na binumbang mga tauhan ng Philippine Navy na nandun sa Unay May 4. Diba? Mga kabunyog? Ang nangyari ba, ang ginawa ba ng China na yon? Saan binibase ng China yung action nila? Ano ang ginagamit na justification ng China? Yung agreement na pinasok ni Duterte. Sabihin mo ngayon, Amy Marcos, nagiging OA ba tayo? Nagiging OA ba tayo mga kabunyog? Kaya itong mga maka-China na to, mga kabunyog, si Digong, si Sara Duterte, si Bato, si Bongo, si Tolentino, itong si Amy Marcos, wag na nating ibuto yan, wag na ninyong ibuto yan. Ako hindi ko naman binuto yan. Wag nyo nang ibuto yan. Sa May 2025 mga kabunyog, matuto na tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.